po tayong lahat. Matagal kaming magkasama. Alam niyo, higit pa sa tatay ang turing ko sa kanya. Una po akong nanindihan sa kanya hanggang 2022. Kahit senador na po ako, sinasamahan ko siya hanggang sa huling araw ng kanyang termino. Sumama po ako hanggang makauwi siya sa bahay niya noong June 30 of 2022. Alam ko yung hirap na niya. Halos hindi na lang makasuot ng medyas. Sinong magmimedyas sa kanya doon? Alam niyo, nakausap ko kanina madaling araw si Atty. Mijandea. Kaya siya ganun siya magsalita. Dalawang dahilan, maaaring nag-a-adjust sa oras. At ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Atty. Mijandea na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Gawan niyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Alam nyo, hindi naman tataka si Tatay Digong. Noong Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin ng Tatay Digong, pagpaliwan mo muna. Magpapauwi ko rito. Alam ni Mama Annette yun, alam ni Iyas yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron akong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Hindi na nga niya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon.